Patuloy ang pagsusuri ng Trade and Industry Department sa mga Christmas light at panregalong appliances tuwing holiday season. Target kasi ng ahensya na maharang ang mga depektibong produkto para makaiwas sa disgrasya. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Tradisyonang pagkakabit ng maliwanag at makukulay na Christmas lights. Pero babala ng Department of Trade and Industry ang mga substandard o depektibong pailaw, imbes na saya, dulot ay disgrasya. Kaya naman doble kayod ang DTI sa pagsusuri ng mga Christmas lights, home appliances at iba pang produkto na ginagamit o ipinangreregalo tuwing holiday season. Sa Bureau of Philippine Standards sa Cavite, isinasailalim sa iba't ibang testing ang mga Christmas light. Pinaiilawan ito hanggang 4 na araw upang matiyak na hindi puputok o masusunog. Sinusuri rin ang kapal at haba ng wire kung mapuputol agad at makakakuryente. Tinitingnan din ang tibay ng mga rice cooker, electric fan, washing machine, blender at iba pang produkto na gamit sa bahay o raffle sa Pasko. Dalawang bagay yung tinitignan natin, yung quality, ibig sabihin yung design function na gagawa niya, tsaka yung safety na hindi magkakos ng harm sa mga consumers na gumagamit ng produkto na yon. Alam naman natin na maraming sunog na nangyayari dito sa Pilipinas. It's because of electrical faults. Simula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, papalo na sa halos 39 million pesos na halaga ng iba't ibang klaseng produkto ang bumagsak sa pagsusuri ng DTI at hindi na pinabenta. Pero may ilan anyang nakalulusot. Mas iniigtingan po namin ang aming pagbabantay because alam naman natin mayroong ilang mga suppliers, mga nagtitinda na iniikutan yung requirements ng taxes at registration and certification. Kung hindi nila dinaan sa proseso, delikado po tayo dyan. Payo ng DTI, siguraduhin may Philippine Standard o Import Commodity Clearance Sticker ang produkto. Nangako naman ang ilang manufacturer na i-report ang mga peke o substandard na produkto na nagpapalugi rin sa kanila. Yung impact nito is of course the reputation of the brand. Naapektuhan yung aming benta. So, snowball effect, it also affect yung aming mga client, like for example, mga developers, diba? At saka yung mga retail markets. Paalala ng DTI, may karapatan ang consumer na ipaayos, papalitan o i-refund ang bayad kung nakabili ng depektibong produkto. Kasabay nito, hinihikayat ang ahensya na bisitahin ang likha ng Central Luzon Trade Fair sa isang mall sa Mandaluyong. Tampok ang mga produktong gawang Pinoy na hindi lamang export quality kundi mura pa. Clazel Pardilla para sa Bayan.